itipin ako ni after mag-down pa siya og mga 20 pips siguro kay medyo ipit ni siya nga posisyon ba. So konnichiwa minasang, welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks, and for today's video is na sa tanaispatan nga divergence no, and mao ni ang episode 2 sa to ang bag-o nga challenge nga $100 to $1,000 challenge. So natay trade karon which is kani. So kaganina natay na ispatan nga divergence no kani, pero wala na to ni masakyan, and then after ani nasa na ispatan nga divergence diri. So kabutangon kay kog entry ani nga dapita, pero halanganin kay lagi daghan siya og liquidity ani kani diri. So daghan siya liquidity diri, so para nako i-grab sa niya ning liquidity diri before siya mo saka sa taas, then i-grab na po ni mga liquidity diri until diri. So para nako diri nako mag-buy. So karon naka-sell ta, more on price action no, and natay na ispatan nga divergence kani. So mo na to na ispatan nga divergence, and then sakto after ani nga candlestick nag-breakout diri. So para nako confluence na siya nga mubaba siya, i-hit tong mga liquidity ani nga mga buyers. So naka-entry ko diri sa 21.7904. So target TP na to is i-grab lang ning liquidity diri sa mga buyers. So TP na to is 50 pips, and 30 pips ang ato ang stop loss. So basin mo saka pa diri no, or until diri. So pag naay mo breakout ani diri nga kuan area, so invalid na to ang setup or mag-loss ta og 30 pips, or else pag maabot diri ang price balik mag-additional tag isa ka entry and additional pud ta diri, pero atong stop loss is diri lang. So karon tanawon na to kung unsay metabo. Isa ra ka posisyon na to ang gibutang no, and ta kabaw kung mahit ba niya, basta dili pa ko convinced para mag-buy, okay? Or depende, malay na to wata kabaw sa gold. So update mo niya. A few moments later. So update lang mo no, kaganina nagplano ta nga mag-additional ta diri og posisyon isa og diri pud isa. So karon na trigger atong isa ka posisyon kani. Siguro itipin ako ni after mag-down pa siya og mga 20 pips siguro kay medyo ipit ni siya nga posisyon ba. Ipit ni siya nga posisyon man. Karon ang current market is nagdown ning baba siya after ma-trigger ato ang second position. So hinaot nga magtuloy-tuloy no. Medyo nindot siya. Naotag magtuloy-tuloy, i-grab ang liquidity diri nga area, and TP na siguro ta diri. So tanaw na to. Update na mo niya kung unsay metabuan niya ato ang trade karon. Kay medyo nindot ang ato ang trade karon, pero grabe sad ang mga buyers. Update mo niya. A few moments later. So ato lang panid if ever nga naay mag-breakout ani nga candlestick is mag-close tatanan sa to ang trade, kay murag ipit gid siya na delikado. Sayang ipit atong isa ka posisyon, cancel na tong isa ka posisyon siguro. Hindi man siya mababa walay weak, so possible na mubaba wala siya weak. Ulo delikado sa nga formaha. Negative na ta sa isa ka posisyon nun. May pag-close na to ganina diri ang price no, 50 pips overall tanan unta, kaso lang dali ra kay nakaangat ang price diri no. Delikado ning kani nga pattern. Update lang mo niya kay kapoy paabot. A few moments later. Ay nako. So diri ra tama na to ang guana trade karon, kay medyo nag-close ta sa napa-close ta sa to ang posisyon sa kaning area, sa kaning price. So sa money is nag-profit ta sa unang posisyon na to og 19 pips, and sa ikaduhang posisyon is nag-profit ta og 35 pips. So overall nata nag-profit ta karong gabi og 50 pips. So not bad sa to ang trade no. Ay nag-grow ta og 50 pips karong gabi na, and napa-close ko sa kaning area kay lagi grabe ang 1 minute. Possible na iyahang i-liquidate niya
or possible sad na mupump pataas ang price. So akong gikakuyawan kay basi mupump pataas ang price is dili na sayang atong profit no, pila ta ka oras pila ta ka minuto nagpaabot, and naka-decide sa ko nga i-close kay lagi okay na 50 pips. Not bad, oh, di ba? Tako kayo nga candlestick. So nakuyawan ko ani nga candlestick basin sa masayang atong position ani. And then may gani ni baba, so napa-close ko diring area. So karon is ang ato ang overall balance is nanata sa 107.1.01. So from nag-gain ta og $5.50. So not bad sa to ang trade karon no. Hinahinay lang. So episode 2 na ni sa to ang bagong challenge nga $100 to $1,000 no. Ako ang plano is every hundreds magdagdag ta og lot size no. So karon 100 pa man, so 0.01 lang sa atong lot size. Pag maabot na og 200 mag 0.02 lot size na ta, so on and so forth. O takabaw kung kanus apa ta, kanus ani maabot, kanus ana to mahit nga ato ang $1,000 challenge. Charot kung mahit, pero nakuyawan ko diri ka ganina. Ako patay, bullish kayo, may gani ning baba, and then diri na pod ako balik na sa kog wala glisod na sa kog ginhawa diri repeat. May gani pagkahit sa to ang ikaduhang position ning baba, so gisayangan ko until diri kay wala lagi na to, ganahan ko nga i-close na, pero ning saka may gani nabawian pa, so naka-decide na ko nga i-close na gid siya kay medyo alanganin, sayang unya duha nakabuka tong posisyon. So basin niya og mo diretso siya pampataas, so delikado. So mao na ni ato ang balance, ato ang price karon no. So naglisod siya og break out aning area. So mao to. Thank you so much. Don't forget to subscribe my YouTube channel, and God bless. Boss Freaks.